kababayan, may bago pong chismis. May bago pong chismis dito sa may bagong chismis na gustong ikalat si Sara Duterte. Nagulat ako eh. Oo. Medyo ang weird lang kasi nung pasok ng chismis niya kasi obvious na chismis eh. Yung hearsay evidence twice removed. Ganun eh. Chismis na chismis kasi masyadong obvious. Grabe naman kasi to si Sara Duterte. And this happened, mga kababayan. Ito lang, panoorin mo natin yung balita. Okay. Mabilis lang naman to. 1 minute lang naman to. Ito yung sinasabi ng balita tungkol dyan sa chismis na yan. Game. Itinuro ni Vice President Sara Duterte si Pangulong Bongbong Marcos na siyang nasa likod umano na makinarya para siraan siya. Kasunod yan ng mga pasabog sa impeachment hearing tungkol sa manay hindi mapaliwanag na yaman ng bise. Live mula sa Team 5 Media Center, nangungun sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, anong basihan ng payag nito ng bise laban sa Pangulo? Jiggy, isang araw nga matapos ang tinatawag ng ilang kongresista na bloodbath sa impeachment hearing, naglabas ng saloobin si Vice President Sara Duterte. Isa nga sa mga dumalo sa pagdinig ay si dating Senador Antonio Trillanes na nagsiwalat ng bilyong-bilyong piso umanong laman ng bank accounts ni VP Sara. Sagot dyan ng bise, hindi na bago ang mga paratang ni Trillanes, pero ang bago raw ay ang backer niya. At yan daw ay si Pangulong Bongbong Marcos. Dagdag pa ng bise. Oh, di ba? Di ba? May backer daw si Trillanes at ang backer ay si PBBM. Ang galing! Palakpakan natin si Sara. Palakpakan. Oo, nakakatawa eh. Baliw. Alam nyo, ito si Sara nababaliw na to. Totoo. Oo. Nababaliw na to. No joke. No joke. Kaka-Netflix mo yan eh. Kung ano na naiisip to ni Sara, kaka-Netflix niya eh. Oo. Diba? Sabi, for nearly a decade daw, Trillanes IV has been peddling the same incredible story about the alleged billions in bank accounts. O, yun naman pala. Halos isang dekada na pala. So, ba't may sisisi kay Marcos? Diba? Halos isang dekada na pala. So, ba't may sisisi kay Marcos? Eh, nung panahon pa pala, nung sinabi na yan, 10 years ago. 10 years nang sinasabi ni Antonio Trillanes. So, ibig sabihin, 10 years na rin siyang sinusuportahan. Sa bagay naman, sabi niya, today he is backed by a sitting president. Sitting president na. Sabi. Malamang sa malamang, alam mo yung ganyang galawan kasi ginawa ng tatay mo yan. Baka nakakalimutan ni Sara Duterte na yung tatay niya, ipinaaresto si Laila de Lima gamit ang mga peking ebidensya. Oo, ginamit niya ang DOJ, ginamit ang Office of the DOJ. Ginamit niya ang DOJ, wineponize niya ang DOJ laban kay Laila de Lima. At itong yung kanilang dating DOJ secretary, pinwersa yung mga inmates na nasa loob na ng bilibid na maging testigo laban kay Laila de Lima. At nang yung isa, si JB Sebastian, gusto nang umamin sa ginawa ng dating DOJ Secretary Vitaliano Aguirre, if I'm not mistaken, na pinwersa silang magpirma ng testimonya laban kay Laila de Lima, bigla siyang nagka-COVID, biglang inatake sa puso, at biglang isinunog na sa bilibid. Baka nakakalimutan nyo, mga kababayan, si JB Sebastian. Na gustong umamin. Oo. Kasi bumaliktad siya Bumaliktad si JB Sebastian Siya yung magiging unang yung unang magre-recant sa mga witnesses na nakakulong. Si JB Sebastian. Bago naging si Kerwin Espinosa. Or si Kerwin Espinosa ba yung nauna bago si JB Sebastian? Basta either of the two. Basta si JB Sebastian, babaliktad. Ilalaglag niya ang Duterte administration. So, nung ilalaglag niya, natunugan ng Duterte administration, all of a sudden, nagka-COVID, di ba? Tapos biglang sinunog. Gano'n nangyari. Malaking issue pa ngayon noon kasi parang si Congresswoman Laila de Lima pa nga yata ang nagsabi na babaliktad na si JB Sebastian. If I remember it correctly. Oo. Baka pinatay yun, sabi ni Angelita Almonja. Hindi ako magtataka kung pinatay siya. Kasi babaliktad And syempre, sino ba ang hitman isa sa mga hitman ni Rodrigo Duterte? Alam niyo na.
Mm. Kaya yun. Mm. Anyway, so sa utak ni Sara Duterte, sa kanyang psychotic mind na yan, ang sabi ni Sara Duterte, backer daw ni Antonio Trillanes si PBBM. Mm. Oo. Pero mga kababayan, again, following the argument of Sara Duterte, 10 taon na niyang sinasabi yan. Mm. At kahapon, mga kababayan, napatunayan na for the past 10 years, tama ang sinasabi ni Antonio Trillanes. Di ba? Kahapon napatunayan Kaya nga tuwan-tuwa rin si Sentry kaya nga tuwan-tuwa rin si Sentry. Alam niyo, feeling ko, iniisip ko kahapon, siguro kabado rin si Sentry nung sinabi ni Congresswoman Laila de Lima. Pwede ba akong kumuha ng mga sample na na accounts, sample amounts, tapos pakihanap sa record nyo, i-check natin kung ma-validate ng AMLAC report yung report na nakuha ni Sentry. Oo. Siguro isip-isip. Kasi kung ako lang naman, Siyempre wala naman akong info dun kung sa hawak ng AMLAC, no? At saka iniabot lang naman sa akin 'yon. Malay ko ba kung totoo 'yon o hindi, di ba? Siguro sa isip-isip ni Sentry. Well, tatanungin natin siya sa Lunes. On Monday ang schedule namin ni Sentry. Mas maaga, parang mga 6 yata or 6 or 7. Mga ganun. 6, 7. Mga ganun, mga 6 or 7 p.m. Oo. So, but anyway, kung ako kung ako ay nasa posisyon ni former Senator Trillanes, kakakabahan ako noon Oo, kasi paano pag mali? Di ba? Di ba? Paano pag mali yung hawak ko? Paano pag mali yung, di ba? Nakakatakot pa rin hindi tayo sure Tanungin natin si Sentry kung talagang kung ano naisip niya during the time. Pero kung ako yun, parang kakabahan ako noon, guys. Oo. Kakabahan ako noon. Wala. Oo. Actually, hindi pa nga raw 18 Sabi sa interview kanina kay Congresswoman Luistro na napakinggan ko yung sa Head Start, yung interview sa kanya. Hindi raw 18, 19 out of 19. Oh, kulang daw ng isa yung bilang. 19 out of 19. Swak. Pasok. Nothing but net. Kumbaga sa basketball. Uy. Nothing but net, guys. Oo, pasok sa banga Oo. Kaya yun. Siguro, kaya nung ini-interview si former Senator Trillanes, tuwan-tuwa siya. Di ba? Tuwan-tuwa siya Di ba? Kahit centavos, kuhang-kuha. Yun nga, kahit hanggang sa centavos hanggang dun sa kusing-kusing na lang. Tugma Pasok na pasok Di ba? Pasok na pasok, guys. So, alam naman natin na mali siya dun. Mali si Sara Duterte dun. Kung 10 taon na to, kung 10 taon na to sinasabi ni Senator Trillanes, o di ibig sabihin, tawag dito, paano siya ibaback ng presidente? Merong mga period na magkakampi sila ni BBM. Di ba? It doesn't make sense. Umiran lang naman ang kabobohan ni Sara. Akala ko ba 80 ang grade sa bar exam? Bakit ang boba? Bakit ang bobo ni Sara? 80 ang grade sa bar exam pero ang bobo ni Sara. Oo. Niya. At yan daw ay si Pangulong Bongbong Marcos. Dagdag pa ng bise, lalo raw lumalalim ang paggamit at pang-aabuso umano ng administrasyon sa mga institusyon ng pamalaan para sa pamumulitika. Matindi raw ang paninira sa kanya dahil natatakot umano ang administrasyon na managot sa bilyong-bilyong pisong perang ninakaw. Banat pa ng bise, ang totoong magnanakaw, hindi sa bangko itinatago ang pera, kundi sa maleta. Oy, gusto ko yan. Oo. Alam nyo, in fairness sa kanya, in fairness kay Sara Duterte, dito agree ako sa kanya. Ang tunay na magnanakaw, hindi sa bangko pinapasok ang pera. Oo. May punto siya doon. Oo. Hindi mo itatago yun sa pera. Lilinisin mo gamit ang bangko. Ang tunay na magnanakaw, sa bangko maglalaban ng pera. Kaya nga Kaya nga deposit, withdrawal. Kaya di ba dalawang transaction? Deposit, withdraw. Deposit, withdraw. Kasi nga naglilinis ng pera. Di ba? Para mo ang legit, dineposito sa bangko. Tapos i-withdraw nila para mo ang legit. Di yun, galing na sa bangko. Kaso nga lang, akala ko ba 80% sa bar exam ito? Oo.
Tatanga-tanga. Baka nakalimutan niya na meron tayong Anti-Money Laundering Council at ang mga bangko ay nagre-report ng mga transactions above 500,000. Di ba? Akala ko ba 80% sa bar exam itong babaeng to? Di ba? Akala ko ba 80% sa bar exam? Bakit ang yabang? Alam niyo mga kababayan, ako kahit maka 75 lang ako sa bar exam, happy na ako. Importante pumasa ako sa bar exam. Wala akong pakialam kung ako yung top notcher o ako yung pinakamababang 75. I don't care kahit ako yung pinakahuling pangalan. Kasi ang yabang ko pa rin doon, abogado na ako. Yan ang yabang ko doon. Abogado na ako kahit ako yung pinakamababa. I don't care, man. Kasi alam niyo mga kababayan, ang husay at galing sa abogasya ay hindi nakikita sa grado ng bar exam. Mm-hmm. Case in point. Case in point. Case in point, ang yabang-yabang na naka-80 daw sa bar exam. Pero sa application ng batas, 80-80. Diba? 80% daw siya sa bar exam. Oh, pero sa practice of law, 80-80. Sigurado ako may gagamit yan bukas. May magpo-post din bukas, sigurado. Diyos ko. 80-80. Sa practice of law, 80-80. Oo, galing. Tsaka mga kababayan, agree din ako nung sinabi niya na ang mga perang ninanakaw ay pinapasok sa maleta. Oo. Agree din ako dyan. Kasi, although hindi maleta, this is a duffel bag. Pero, ayan yan yung pera na kinuha ni Ramil Madriaga kay La Chica, kay Colonel La Chica. Tapos, ipinasok sa FJ Cruiser na, if I'm not mistaken, regalo ni Rodrigo Duterte kay Ramil Madriaga. At ginagamit nila pang deliver ng stock ng pera na nakalagay sa loob ng isang military duffel bag. Ayan eh. Di ba? Di ba? 80 sa bar exam eh. Basta 80 sa bar exam si Sara Duterte. Pero sa practice of law, 80-80 siya. Ganun lang. Walang kwenta. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan eh, ako na yung pinakahuling pangalan na pumasa sa bar exam. Kahit 75, happy ako. Kasi hindi, at least yun, mayabang na ako ng konti kasi abogado na ako. Diba? At ang husay sa practice of law ay hindi nakikita sa score ng bar exam. Teka, may humihingi ng paliwanag. Ano daw yung 80-80? 80-80 is bobo. Di ba mukhang bobo? 80-80. Yan. So, 80-80, bobo, di ba? Kailan ako magbabar? Sabi ni Jester Macau. Hindi mo malalaman. At walang makakaalam pag ako ay nagbar na. No joke, hindi ko talaga sabihin. Bahala kayo sa buhay niyo. Anyway, so mga kababayan, may punto naman yung sinabi ni Sara Duterte kahit paano. May point. May point guys, may point. No joke. May point siya doon sa sinabi niya. Pero ito mga kababayan, historically, sino ba ang merong kakayanan na gumamit at mang-abuso ng mga institusyon ng gobyerno para sa pamumulitika? Kanina ginamit ko na yung halimbawa ni Laila de Lima. Sino pang naging biktima ni Rodrigo Duterte? Antonio Trillanes. Gusto ipabawi yung amnesty, di ba? Yung amnesty, yung kanyang pardon. Oo. Gusto ipabawi yung kanyang pardon. Gamit pa ang DOJ at Solicitor General. Pang-aabuso sa institusyon ng DOH kung saan ginamit nila ang DOH para kumita ng bilyon-bilyong piso sa mga vaccine. Umorder sila ng sobra-sobrang vaccine, mga kababayan. Pero, hinayaan lang nilang mabulok. Hinayaan lang nila mabulok. In-overprice para mayroon silang kickback. Diba? Yun yung mga legit na pang-aabuso ng institusyon ng ating bansa. Legit yan. No joke. Imagine yung simpleng mask. Mask lang.
Magkano binibili? 15 pesos, if I'm not mistaken. 15 pesos. Pero sa ibang bansa, nabibili lang ng 3 pesos, 2 pesos. Di ba? Correct, Carissa Halubag, buti na-mention mo yan. Oo. Yung mga frontliner, hindi nabayaran ng kanilang tawag dito, yung kanilang allowance. Di ba? Yung face shield, binili ng gobyerno sa halagang 20 pesos. Pero ang tunay na presyo, parang 5 piso yata, if I'm not mistaken. 5 piso, something like that. Oo. Ang lala. Hindi hazard pay yun, hindi hazard pay. No, it's not hazard pay. I forgot what it's called. Something special risk allowance yata. Hindi siya hazard pay, iba yung hazard pay. Something risk allowance. I forget what it's called. Oo. I forget. Basta ganun. Tagal na rin kasi, 2020 pa yun. Basta yun, something like that. Oo. By the way, sino nagbayad ng allowance na yun? Si BBM. Ayan, health emergency allowance yata. Ayan. Oo. Ayan, heya nga, health emergency allowance. Thank you, Botsi. Ayan, sinabi ni Botsi. Ayan, health emergency allowance. Ano yun? Si BBM ang nagbayad. Imagine, panahon pa ng 2020, si BBM pa nagbayad noong 2023, 2024. Tapos uutang ng 7 trillion pesos. Ang ginastos lang sa pandemic, 600 billion, less than 1 trillion pesos, guys. Ang ginamit sa pandemic, less than 1 trillion pesos. Di ba? Pawalang ya talaga. Alam nila yun. Gawain kasi nila yun eh. Pinapahid nila yung dumi nila kay PBBM. Diyos ko naman. Kapal ng mukha. Sabi ni Sara Duterte, yan balikan lang natin statement ni Sara Duterte. Sabi ni Sara Duterte, sinisiraan lang daw siya ni President Bongbong Marcos. Wait lang. Balikan natin to. Ano to? Imagine, bumuo pa sila ng grupo para lang sabihin sa Pilipino na bangag si Bongbong Marcos. Gusto nilang mag-umpisa ng people power na hindi naman umubra, yung hakbang ng maisog. Ano nangyari sa hakbang ng maisog? Wala, natapilok. Yung hakbang naging pilay. Oo. Yung hakbang naging pilay. Pilay ng maisog. Wala na. Ika-ika na yung hakbang ng maisog. Pilay na nga yata. Diba? Oo, yung hakbang ng maisog, wala na. Pilay na siya. Oo, baldado. Baldado na yung hakbang ng maisog. Ngayon, nire-revive nila yung hakbang ng maisog. Pero iniba nila ng pangalan kasi si Bastina ang muka. Diba? Si Bastina ang muka eh. So ngayon, ano na siya? Raga Muffin Barbie. Raga Muffin Girls. Raga. Malito, hindi rage eh. Diba? Ang weird eh. Accountability. Ano yung pangalan? Reform Alliance for Good Governance and Accountability. Raga. Accountability. Raga Barbie Girl, sabi ni James. Gagawa na lang kayo ng acronym, ang bobobo nyo pa.